Ang aking pangalan ay Ria. Nagmula ako sa isang pamilyang mataas na lipunan sa Mumbai, India, at mayroon akong mahigit 5 milyong tagasunod sa Instagram. Sani ang aking MGA tagahanga na makita ako sa MGA Marangyang Hotel sa Maldives o Bali. Ngunit ngayon, masdan ninyo kung nasaan ako, sa Pilipinas. Ang pagdating sa isang daigdig na tila napag-iwanan. Mula na lumapak ang malitin na eroplanong sinasakyan KO sa paliparan saya sa Siargao, naramdaman KO ng may mali. Napakaliting paliparan at walang aircon. Sa unang hakbang KO pa lamang sa labas, ang hanging humampas sa aking mukha ay tila apoy na napatunaw sa aking mamahaling make-up. Diyos ko, ang init, dumaing ako. Habang hila-hila KO ang aking luis dito na malatas sa maalikabok na kalsada, nakatitik sa akin ang MGA rider ang trisay sila at zen. May tim ang kanilang balait abala sila sa penguyang nga. Nangumiti sila at nakita KO ang kanilang MGA ngiping namumula. Nakaramdam akong kilabot. Sa hotel, bilis utos KO sa rider sa wikang Ingles. Ngunit tila hindi niya ako naintindihan at tumango lamang siya. Hindi rin malamig ang aircon sa sakyan at may kakaibang amoy na parang tuyo. Inilabas KO ang aking phone. No CDs. Napakaganda, talaga namang napakaganda. Ay sub KO nang may halong pait habang ibinabato ang aking phone sa upuan. Ang paglalakbay na ito ay dahil lamang sa hamon aking MGA kaibigan na bisitahin ang tinatawag nilang huling paraiso sa Asya. Siguro ang ibig nilang sabihin sa paraiso ay ang pagiging atrasadong lugar na ito. Maging sa resort ay puro pakadismaya ang aking naranasan. Kahit na malapit ito sa dagat, wala ang MGA luho na aking inasahan, at ang wifi ay MAS mabagal pa sa pagong. Nakaroon pa akong pagkakataong sigawan ang MGA staff dahil sa isa malitin na insekto sa banyo. Miss, pasensya na po. Bahagiling po itong kalikasan paliwanag ang manager. Kahit mukhang kaawa-awa ang kanyang mukha, hindi ako nakinig dahil nagbayad ako na malaki para sa pinakamagandang serbisyo. Ang mapanghamong dagat. Nang sumapit ang dapit hapon, naglakad-lakad ako sa dalampasigan. Aminado ako maganda ang paglubog ng araw sa ginintuang buhangin, aso na dagat, at MGA hani yung punong niyog. Ngunit ang pampang ay punong MGA bangkang pangisda at MGA mangingisdang nag-iyos ang kanilang MGA lambat. Ang kanilang MGA balat ay tila tanso dahil sa tinding sikat ng araw. Bagamat mukhang malalakas ang kanilang pangangatawan, sa aking paningin ay mukha silang madudungis. May isang binata, marahil ay nasa edad 25, na nakahubad baru at nakashoot. Buhat-buhat niya ang MGA isda mula sa kanyang bangka. Nang dumaan ako sa kanyang harapan, tumingala siya, may pahit ang puting pulbo sa mukha, at ngumiti sa akin sa bikawi. Hindi KO siya nginitian at sa halip ay mabilis na naglakad palayo. Alam kong hindi kami makatulad. Balak KO lamang manatili ritong 3 araw at pagkatapos ay diwan KO na ang liblib na lugar na ito nang walang balak bumalik. Ngunit ang hindi KO alam, hindi ako hahayaan dagat na ito na makalis ng ganun na lamang. Kinaumagahan, medyo gumaan ang aking pakiramdam dahil napakagandang dagat. Isinuot KO ang aking bagong bikini at bitbit ang kamera patungo sa dalampasigan upang kumuhang MGA larawan para sa Instagram. Nang makarating ako sa Pampang, muli ko nakita ang mangingisdang nakita KO kahapon, si Kiko. Nakita niya ako at tila natatarantang lumapit sa akin. No. No. Madam, pilit niyang sabi sa pautal-utal na ings habang kumakawi. Itinuro niya ang isang bahaging dagat. Water. Not good. Danger. Nangunot ang aking no. Napakatahimik ang dagat. Anong panganib ang sinasabi niya? Inisip ko na baka gusto niya ling huminging para o pilitin ako magrentang bangka. Umalis ka NG, inis kong sabi.
Marunong akong lumangoy at wala akong dalang para sa iyo. Ngunit hindi siya umalis at humarang sa aking diyaan, punong pag-alala ang kanyang MGA mata. Rip Current. Here, patuloy niya sa papapaliwanag. Ang kulit mo, sigaw Keo sa galit. Iwanan mo ako. Alam Keo ang ginagawa Keo. Tinulak Keo siya at tuloy-tuloy na lumusong sa tubig. Anong akala niya sa akin, bata? Gusto pa niyang turuan ang isang swimming champion na katulad Keo. Bulong Keo sa sarili. Napakalamig at nakagiginhawa ang tubig. Dahan-dahan akong lumangoy palayo sa pampang hanggang sa lumiti ang MGA tao sa dalampasigan. Ngunit sa sandaling iyon, hindi Keo na malayan na may MGA hindi nakikitang kami sa ilalim tubig na handang humilan sa aking MGA PA. Bigla ako nakaramdam matinding sakit sa aking binti pulikat. Nanigas ang aking binti at hindi Keo na ito may galaw. Nataranta ako at sinubukang mapalutang-lutang, ngunit ang dagat ay hindi nakasimpayapang kanina. Napakalakas ng agos sa bahaging ito. Sinubukan kong lumangoy pabalik, ngunit hinahila akong agos palayo sa pampang, patungo sa gitnang dagat. Ito na MGA ang sinasabi nilang Rip Current. Tulong! Sinubukan kong sumigaw, ngunit sa bawat pagbukang aking bibig ay pumapasuki ang maalat na tubig sa aking lalamunan. Pumasok na rin ang tubig sa aking ilong at bibig. Malulunod na ako. Ang aking ulo ay lumulubog litaw. Napakalayo ng dalampasigan at walang makakarinig sa akin. Dito Keo naramdaman ang tunay na takot. Ang aking pera, ang milyon-milyon kong followers, at ang aking kayabangan lahat ng iyon ay walang sibi ngayon. ISA lamang ako maliti na langgam sa harap ng kalikasan. Hindi na ako makahinga at tila nasusunog ang aking dibdib. Nanlabo ang aking paningin at naisip Keo ang aking ina. Dito na ba ako mamamati? Sa huli kong lakas, itinas Keo ang aking kami bago ako tuluyang nilamon kadiliman. Isang buhin na utang sa taong gubat. Sa gitnang kadiliman, naramdaman Keo ang isang napakahipit at napakalakas na kami na humawa sa aking braso. Itinas niya ako sa ibabawang tubig at sa wakas ay nakalanghap akong hangin. Nawala na akong mali habang ang isang tao ay pilit na lumalangoy laban sa agos habang hila-hila ako. Naramdaman Keo ang kanya malapad na dibdib sa aking likuran. Napakabilis at napakalakas niya, tila isang lintas sa tubig. Nagising ako habang isinusuka ang tubig na aking nainom. Madam. Huminga kayo, isang busis ang umalingaw-ngaw sa aking pandinig. Nang imulat Keo ang aking MGA mata, nakita Keo sa itaas Keo ang mukha ni Kiko. Basang-basa siya at nakadikit ang kanyang buhok sa kanyang mukha, ngunit bakas ang matinding pag-alala sa kanyang MGA mata. Ginagawa niya ang CPR sa akin. Nang makita niya na tawhan na ako, huminga siya ng malalim sa gaanong loob. Gamit ang kanyang MGA kami natanso ang kulay dahil sa araw. Dahan-dahan niyang inalis ang MGA buhangin sa aking mukha. Maayos na ang lahat. Huwag na matakot, bulong niya. Napayak ako. Ang taong tinawa kong primitive at aking minaliti ang siya palang magbubuwis umbuhi upang ilitas ako mula sa kamatayan. Hindi Keo na alam kung nasaan ang aking Louis dito na bag o ang aking phone. At wala na akong pakialam. Sa sandaling ito, ang tanging mahalaga ay ang kanyang mukhang puno ng malasakit. Inasahan kong magigising ako sa isang puting kwartong ospital, ngunit ang tumambat sa akin ay isang bahikubo na yari sa kawayan at nipa. Amoy uso ang kahoy at tuyong isda ang hangin. Nang subukan kong bumangon, muli ako napahiga dahil sa sakit ng aking katawan. Gising ka na ba? Iha, sabing isang ginang na nasa edad 50. Bagamati punong kulubot ang kanyang mukha, napakabait ang kanyang MGA mata.
Siya ang ina ni Kiko. Napakalitiit, napakasimpleng kanilang bahi. Wala itong MGA kasangkapan. Nakahiga lamang ako sa isang banij sa sahig na may lumang unan. Isang anak mayaman na katulad Kyo. Naririto sa ganitong lugar. Binigyan niya akong isang mangkok mainit na lugaw na isda. Sa ordinaryong pagkakataon, hindi Kyo man lang titingnan ang pagkain ito dahil sa amoy lansa nito. Ngunit dahil sa gutom, binuksan Kyo ang aking bibig. Ang lasa nito ay mas masarap pa sa anumang lobster soup na natikman Kyo. Mayroon itong lasang luya at paminta, ngunit higit sa lahat, ang lasang pagmamahal ng isang ina. Ang kayamanang higit sa ginto. Nang sumapit ang gabi, nilagnat ako. Walang kusyente o aircon sa baryo, at napakainit ang pakiramdam. Sa gitnang aking paghihirap, nakaramdam akong malamig na bagay sa aking no. Nilalagyan akong ina ni Kiko ang malamig na pampababang lagnat na yari sa MGA dahon at tradisyonal na gamot. Nang imulat Kyo ang aking MGA mata, nakita Kyo si Kiko sa aking tabi. Hawak niya ang isang abaniko at patuloy akong pinapapayan. Hindi siya natulog, namumula ang kanyang MGA mata ngunit hindi siya humihiwalay sa aking tabi. Ang kanyang MGA kami ay magaspang dahil sa pagilang lambat, ngunit ang kanyang pag-alaga ay napakalambing. Sorry, bulong Kyo. Kahit hindi niya naintindihan, ngumiti siya at inayos ang aking kumot. Naramdaman Kyo ang kanyang magaspang na palad na mahawakan niya ang aking kami. Hindi ito katulad MGA lalaki sa Mumbai. Ang kami na ito ay kami na natatrabaho para sa pamilya at kami na naglitas sa aking buhi. Nakatulog ako nang mahimbing sa ilalim liwanag ng kandila. Pakalipas ang 2 araw, nakakalakad na ako. Mula sa kanilang munting kubo, pinagmistan Kyo ang nayon ng MGA mangingista. Nakita Kyo ang MGA kababayhang nagbibilad ng isda at ang MGA bata naglalaro sa buhanginan gamit ang MGA sige o kabib. Wala silang iPad o Nintendo. Ngunit ang kanilang MGA tawa ay MS malakas at MS malayaki siya sa MGA bata na kilala Kyo sa Mumbai. Madam. Cup, abot sa akin ni Kikong isang basong cup. Hindi ito Starbucks, ngunit ang lasa nito habang nakaharap sa daga ay hindi mapapantayan. Sinubukan kong mapasalamat sa kanilang wika at nagulat siya. Madam. Alam niyo ang aming salita? Natawanan kami. Bagamat may hadlang ang wika, nakakaintindihan na ang aming MGA puso. Wala na akong make-up at gulo-gulo ang aking buhok, suot ang isang lumang malong na pahiram sa akin. Ngunit hindi Kyo kailanman naramdamang ganito kagaan ang aking loob. Sa Mumbai, nasa akin ang lahat pero tila laging may kulang. Dito, wala silang lahat ng iyon. Pero tila napakayaman kanilang MGA puso. Napatanto Kyo na ang tunay na mayaman ay hindi ang may maraming pera sa bangko, kundi ang may kapayapaan sa puso. Bago ako umalis, dinala ako ni Kiko sa dalampasigan upang maglakad. Napakagandang dapit hapon. Ang langit ay naging kulay lila. Huminto siya at may pinulot sa buhangin. Ipinahid niya ito sa kanyang damit at ibinigay sa akin. Isang puting kabib. Hindi ito mamahaling hiyas, ngunit para sa akin, ito ang pinakamahalagang regalo na tanggap Kyo dahil ito ay tapat. Ang pamamaalam at ang bagong pangako. Kinaumagahan, dumating ang isang itim na Toyota Alphard sa nayon. Nagulat ang MGA taga-baryo sa pagdating aking MGA kaibigan at MGA opisyal mula sa embahada. Ria. Ria. Anong nangyari sa iyo? Sigaw nila habang lumalapit sa akin. Halos matabunan amoy kanilang MGA mamahaling pabango ang natural na amoy na yun. Nang makita nila ang suot kong lumang malong, nandiri sila, Diyos ko. Paano mo natits manatili sa madungis na lugar na ito? Tara na, ang lansang amoy dito. Hindi ito mabaho,
Sigaw Keo sa galit. Ang lugar na ito ay hindi madungis. Natahimik silang lahat. Tiningnan Keo si Kiko. Nakasandal siya sa posting kanilang bahi. May lungkot sa mukha ngunit nakinjiti pa rin siya. Alam niyang kailangan Keo nang bumalik sa aking mundo. Bago sumakay sa sasakyan, sinubukan kong bigyan maraming pera si Kiko, ngunit tinanggihan niya ito. Madam, sapat na sa akin na ikaw ay litas, sabi niya. Isang linggo na ang nakalilipas mula nang bumalik ako sa Mumbai. Napakalamig yung aking kwarto at napakalambot ang aking kama, ngunit hindi ako makatulog. Hinahanap-hanap Keo ang lugaw na isda at ang malamig na haplos ng MGA dahon sa aking no. Ang aking pinakaiingatang kayamanan ngayon ay ang puting kabit sa ilalim ng aking lampara. Napasya na ako. Mairal akong wikang Filipino at babali ako sa Siargao. Hindi na bilang isang turista, kundi bilang isang babaeng babalik sa kanyang mahal sa buhi. Maghintay ka, Kiko. Bulong Keo sa hangin, naniniwalang dadalhin alon ang aking pangako sa kanya. Ang aking pangalan ay Ria. Nagmula ako sa isang pamilyang mataas na lipunan sa Mumbai, India, at mayroon akong mahigit 5 milyong tagasunod sa Instagram. Sani ang aking MGA tagahanga na makita ako sa MGA Marangyang Hotel sa Maldives o Bali. Ngunit ngayon, masdan ninyo kung nasaan ako, sa Pilipinas. Ang pagdating sa isang daigdig na tila napag-iwanan. Mula na lumapak ang malitin na eroplanong sinasakyan Keo sa paliparan saya sa Siargao, naramdaman Keo ng may mali. Napakaliting paliparan at walang aircon. Sa unang hakbang Keo pa lamang sa labas, ang hanging humampas sa aking mukha ay tila apoy na napatunaw sa aking mamahaling make-up. Diyos ko, ang init, dumaing ako. Habang hila-hila Keo ang aking luis dito na malatas sa maalikabok na kalsada, nakatitik sa akin ang MGA rider ang Trisay sila at Zen. May tem ang kanilang balait abala sila sa penguyang nga. Nangumiti sila at nakita Keo ang kanilang MGA ngiping namumula, nakaramdam akong kilabot. Sa hotel, bilis utos Keo sa rider sa wikang Ingles, ngunit tila hindi niya ako naintindihan at tumango lamang siya. Hindi rin malamig ang aircon sa sasakyan at may kakaibang amoy na parang tuyo. Inilabas Keo ang aking phone. No CDs. Napakaganda, talaga namang napakaganda, ay sub Keo nang may halong pait habang ibinabato ang aking phone sa upuan. Ang paglalakbay na ito ay dahil lamang sa hamon aking MGA kaibigan na bisitahin ang tinatawag nilang huling paraiso sa Asya. Siguro ang ibig nilang sabihin sa paraiso ay ang pagiging atrasadong lugar na ito. Maging sa resort ay puro pakadismaya ang aking naranasan. Kahit na malapit ito sa dagat, wala ang MGA luho na aking inasahan, at ang wifi ay MAS mabagal pa sa pagong. Nakaroon pa akong pagkakataong sigawan ang MGA staff dahil sa isa maliti na insekto sa banyo. Miss, pasensya na po. Bahagiling po itong kalikasan paliwanag ang manager. Kahit mukhang kaawa-awa ang kanyang mukha, hindi ako nakinig dahil nagbayad ako na malaki para sa pinakamagandang serbisyo. Ang mapanghamong dagat. Nang sumapit ang dapit hapon, naglakad-lakad ako sa dalampasigan. Aminado ako maganda ang paglubog ng araw sa ginintuang buhangin, aso na dagat, at MGA hani yung punong niyog. Ngunit ang pampang ay punong MGA bangkang pangisda at MGA mangingisdang nag-iyos ang kanilang MGA lambat. Ang kanilang MGA balat ay tila tanso dahil sa tinding sikat ng araw. Bagamat mukhang malalakas ang kanilang pangangatawan, sa aking paningin ay mukha silang madudungis. May isang binata, marahil ay nasa edad 25, na nakahubad baro at nakashoot. Buhat-buhat niya ang MGA isda mula sa kanyang bangka. Nang dumaan ako sa kanyang harapan, tumingala siya, may pahit ang puting pulbo sa mukha, at ngumiti sa akin sabi kawi. Hindi Keo siya nginitian at sa halip ay mabilis na naglakad palayo.
Alam kong hindi kami makatulad. Balak Kyo lamang manatili ritong 3 araw at pagkatapos ay diwan Kyo na ang liblib na lugar na ito nang walang balak bumalik. Ngunit ang hindi Kyo alam, hindi ako hahayaan dagat na ito na makalis ng ganun na lamang. Kinaumagahan, medyo gumaan ang aking pakiramdam dahil napakagandang dagat. Isinuot Kyo ang aking bagong bikini at bitbit ang kamera patungo sa dalampasigan upang kumuhang MGA larawan para sa Instagram. Nang makarating ako sa Pampang, muli ko nakita ang mangingisdang nakita Kyo kahapon, si Kiko. Nakita niya ako at tila natatarantang lumapit sa akin. No. Madam, pilit niyang sabi sa pautal-utal na ings habang kumakawi. Itinuro niya ang isang bahaging dagat. Water. Not good. Danger. Nangunot ang aking no. Napakatahimik ang dagat. Anong panganib ang sinasabi niya? Inisip Kyo na baka gusto niya ling huminging para o pilitin ako magrentang bangka. Umalis ka NG, inis kong sabi, marunong akong lumangoy at wala akong dalang para sa iyo. Ngunit hindi siya umalis at humarang sa aking diyaan, punong pag-alala ang kanyang MGA mata. Rip current. Here, patuloy niya sa papapaliwanag. Ang kulit mo, sigaw Kyo sa galit. Iwanan mo ako. Alam Kyo ang ginagawa Kyo. Tinulak Kyo siya at tuloy-tuloy na lumusong sa tubig. Anong akala niya sa akin, bata? Gusto pa niyang turuan ang isang swimming champion na katulad Kyo. Bulong Kyo sa sarili. Napakalamig at nakagiginhawa ang tubig. Dahan-dahan akong lumangoy palayo sa Pampang hanggang sa lumiti ang MGA tao sa dalampasigan. Ngunit sa sandaling iyon, hindi Kyo na malayan na may MGA hindi nakikitang kami sa ilalim tubig na handang humilan sa aking MGA PA. Bigla ako nakaramdam matinding sakit sa aking binti pulikat. Nanigas ang aking binti at hindi Kyo na ito may galaw. Nataranta ako at sinubukang mapalutang-lutang, ngunit ang dagat ay hindi nakasing payapang kanina. Napakalakas ng agos sa bahaging ito. Sinubukan kong lumangoy pabalik, ngunit hinahila akong agos palayo sa Pampang, patungo sa gitnang dagat. Ito na NGA ang sinasabi nilang rip current. Tulong. Sinubukan kong sumigaw, ngunit sa bawat pagbukang aking bibig ay pumapasuki ang maalat na tubig sa aking lalamunan. Pumasok na rin ang tubig sa aking ilong at bibig. Malulunod na ako. Ang aking ulo ay lumulubog litaw. Napakalayo ng dalampasigan at walang makakarinig sa akin. Dito Kyo naramdaman ang tunay na takot. Ang aking pera, ang milyon-milyon kong followers, at ang aking kayabangan lahat ng iyon ay walang silbi ngayon. ISA lamang ako maliti na langgam sa harap ng kalikasan. Hindi na ako makahinga at tila nasusunog ang aking dibdib. Nanlabo ang aking paningin at naisip Kyo ang aking ina. Dito na ba ako mamamati? Sa huli kong lakas, itinas Kyo ang aking kami bago ako tuluyang nilamon kadiliman. Isang buhin na utang sa taong gubat. Sa gitnang kadiliman, naramdaman Kyo ang isang napakahipit at napakalakas na kami na humawa sa aking braso. Itinas niya ako sa ibabawang tubig at sa wakas ay nakalanghap akong hangin. Nawala na akong mali habang ang isang tao ay pilit na lumalangoy laban sa agos habang hila-hila ako. Naramdaman Kyo ang kanyang malapad na dibdib sa aking likuran. Napakabilis at napakalakas niya, tila isang lintas sa tubig. Nagising ako habang isinusuka ang tubig na aking nainom. Madam. Huminga kayo, isang busis ang umalingaw-ngaw sa aking pandinig. Nang imulat Kyo ang aking MGA mata, nakita Kyo sa itaas Kyo ang mukha ni Kiko. Basang-basa siya at nakadikit ang kanyang buhok sa kanyang mukha, ngunit bakas ang matinding pag-alala sa kanyang MGA mata.
Ginagawa niya ang CPR sa akin. Nang makita niya na tawhana ako, huminga siya ng malalim sa gaanong loob. Gamit ang kanyang MGA kami natanso ang kulay dahil sa araw. Dahan-dahan niyang inalis ang MGA buhangin sa aking muka. Maayos na ang lahat. Huwag na matakot, bulong niya. Napayak ako. Ang taong tinawa kong primitive at aking minaliti ang siya palang magbubuwis umbuhi upang ilitas ako mula sa kamatayan. Hindi ko na alam kung nasaan ang aking Luis dito na bag o ang aking phone. At wala na akong pakialam. Sa sandaling ito, ang tangi mahalaga ay ang kanyang mukhang puno ng malasakit. Inasahan ko magigising ako sa isang puting kwartong ospital, ngunit ang tumambat sa akin ay isang bahay kubo na yari sa kawayan at nipa. Amoy uso ang kahoy at tuyong isda ang hangin. Nang subukan kong bumangon, muli ako napahiga dahil sa sakit ng aking katawan. Gising ka na ba, iha? Sabing isang ginang na nasa edad 50. Bagamati punong kulubot ang kanyang muka, napakabait ang kanyang MGA mata. Siya ang ina ni Kiko. Napakalitiit, napakasimpleng kanilang bahay. Wala itong MGA kasangkapan. Nakahiga lamang ako sa isang banij sa sahig na may lumang unan. Isang anak mayaman na katulad ko, naririto sa ganitong lugar. Binigyan niya akong isang mangkok ng mainit na lugaw na isda. Sa ordinaryong pagkakataon, hindi ko manling titingnan ang pagkain ito dahil sa amoy lansa nito. Ngunit dahil sa gutom, binuksan ko ang aking bibig. Ang lasa nito ay mas masarap pa sa anumang lobster soup na natikman ko. Mayroon itong lasang luya at paminta, ngunit higit sa lahat, ang lasang pagmamahal ng isang ina. Ang kayamanang higit sa ginto. Nang sumapit ang gabi, nilagnat ako. Walang kusyente o aircon sa baryo, at napakainit ang pakiramdam. Sa gitnang aking paghihirap, nakaramdam akong malamig na bagay sa aking no. Nilalagyan akong ina ni Kiko ang malamig na pampababang lagnat na yari sa MGA dahon at tradisyonal na gamot. Nang imulat ko ang aking MGA mata, nakita ko si Kiko sa aking tabi. Hawak niya ang isang abaniko at patuloy akong pinapapayan. Hindi siya natulog. Namumula ang kanyang MGA mata ngunit hindi siya humihiwalay sa aking tabi. Ang kanyang MGA kami ay magaspang dahil sa pagilang lambat, ngunit ang kanyang pag-alaga ay napakalambing. Sorry, bulong ko. Kahit hindi niya naintindihan, ngumiti siya at inayos ang aking kumot. Naramdaman ko ang kanyang magaspang na palad na mahawakan niya ang aking kami. Hindi ito katulad MGA lalaki sa Mumbai. Ang kami na ito ay kami na natatrabaho para sa pamilya at kami na naglitas sa aking buhi. Nakatulog ako ng mahimbing sa ilalim liwanag ng kandila. Pakalipas ang 2 araw, nakakalakad na ako. Mula sa kanila munting kubo, pinagmistan ko ang nayon ng MGA mangingista. Nakita ko ang MGA kababayhang nabibiladong isda at ang MGA bata naglalaro sa buhanginan gamit ang MGA sige o kabib. Wala silang IP o Nintendo, ngunit ang kanilang MGA tawa ay MS malakas at MS malayaki siya sa MGA bata na kilala ko sa Mumbai. Madam. Cup, abot sa akin ni Kikong isang basong cup. Hindi ito Starbucks. Ngunit ang lasa nito habang nakaharap sa daga ay hindi mapapantayan. Sinubukan kong mapasalamat sa kanilang wika at nagulat siya. Madam, alam niyo ang aming salita? Natawanan kami. Bagamati may hadlang ang wika, nakakaintindihan na ang aming MGA puso. Wala na akong make-up at gulo-gulo ang aking buhok, suot ang isang lumang malong na pahiram sa akin. Ngunit hindi ko kailanman naramdamang ganito kagaan ang aking loob. Sa Mumbai, nasa akin ang lahat pero tila laging may kulang. Dito, wala silang lahat ng iyon, pero tila napakayaman kanilang MGA puso. Napatanto ko na ang tunay na mayaman ay hindi ang may maraming pera sa bangko,
kundi ang may kapayapaan sa puso. Bago ako umalis, dinala ako ni Kiko sa dalampasigan upang maglakad. Napakagandang dapit hapon. Ang langit ay naging kulay lila. Huminto siya at may pinulot sa buhangin. Ipinahid niya ito sa kanyang damit at ibinigay sa akin. Isang puting kabib. Hindi ito mamahaling hiyas, ngunit para sa akin, ito ang pinakamahalagang regalo na tanggap ko dahil ito ay tapat. Ang pamamaalam at ang bagong pangako. Kinaumagahan, dumating ang isang itim na Toyota Alphard sa nayon. Nagulat ang MGA taga-baryo sa pagdating aking MGA kaibigan at MGA opisyal mula sa embahada. Ria. Ria. Anong nangyari sa iyo? Sigaw nila habang lumalapit sa akin. Halos matabunan amoy kanilang MGA mamahaling pabango ang natural na amoy nayon. Nang makita nila ang suot kong lumang malong, nandiri sila, Diyos ko, paano mo natits manatili sa madungis na lugar na ito? Tara na, ang lansang amoy dito. Hindi ito mabaho, sigaw ko sa galit. Ang lugar na ito ay hindi madungis. Natahimik silang lahat. Tiningnan ko si Kiko, nakasandal siya sa posting kanilang bahi, may lungkot sa mukha ngunit nakinjiti pa rin siya. Alam niyang kailangan ko nang bumalik sa aking mundo. Bago sumakay sa sasakyan, sinubukan kong bigyan maraming pera si Kiko, ngunit tinanggihan niya ito. Madam, sapat na sa akin na ikaw ay litas, sabi niya. Isang linggo na ang nakalilipas mula nang bumalik ako sa Mumbai. Napakalamig yung aking kwarto at napakalambot ang aking kama, ngunit hindi ako makatulog. Hinahanap-hanap ko ang lugaw na isda at ang malamig na haplos ng MGA dahon sa aking no. Ang aking pinakaingatang kayamanan ngayon ay ang puting kabib sa ilalim ng aking lampara. Napasya na ako. Mairal akong wikang Filipino at babali ako sa Siargao. Hindi na bilang isang turista, kundi bilang isang babaeng babalik sa kanyang mahal sa buhi. Maghintay ka, Kiko. Bulong ko sa hangin, naniniwalang dadalhin alon ang aking pangako sa kanya.